Hello, okay Good na. evening, sir. Hello, may gabi. Good evening, sir. Thank you so much. Ro, Hina inyong signal. Hello? hello, okay man ako, Okay abay. naman, sir. Kay murag putol-putol. Sige, sulayan lang daw nato. Sige. Good evening, sir. Aquino, thank you so much for joining our interview this evening. We are our interviewers today. I am Paris. Hello? Katay. Ro, Okay. hinay mong signal? Okay naman akong signal. Sige, continue na. Ay, padayon lang daw mo, padayon lang daw mo. Kuan mo good ka, putol-putol. Okay. So, good evening day again, sir. Thank you so much for joining our interview. We are our interviewers. I am Paris Ang, and this is Bea de Sukatan. If it's okay with you, we would like to interview you about your job at Dole Stanfilco. So Yeah, sure. to begin, sorry. By the way, I just want to ask if it's okay if I'll just speak in vernacular. Okay ra. Okay po, sir. Okay. Sige. So, para magsugod na ni atong interview, kanang mag-ask lang ko kung unsa imong name. Okay. So, akong pangalan is Ismael Alquino. Ay, introduce na ako akong self or... Sir, depend on you, sir, pero okay ra pod if name lang imong gusto iingon. Okay, sige. So, again, akong full name is Ismael Alquino. Okay, thank you so much, sir. And how long, kuan di ay, unsa nakakadugay nagtrabaho dira sa Dole Stanfilco? Sa Dole sa San Philco is mag 1 year ko karong November. So, sa ako yung pagsugod, taman karon is 10 months na ko. Kuan, impressive kay sir. So, kuan, unsa man imong position dira, sir, sa imong trabaho? Sa Dole, kuan ang amo ang designation dira farm coach, pero commonly ginatawag gina nga position as supervisor. Pero sa Dole, coach ang term nga mo ginagamit para more approachable ang sound sa mga associates. Okay, sir. Dawi, sir, unsa man imong maingon about sa imong trabaho in the agriculture field? Sa akong trabaho, kuan siya exciting kay siya daghan pud kay ko gakatun-an. Exciting o challenging. Although naa mga times nga stressful siya nga field, pero mas taas ang side nga enjoyable pud siya kay magsige man gud ka og pakighimamat og mga tawo, mag-solve og mga problems on a daily basis. Enjoyable og challenging gid siya. Okay, sir. Thank you for salamat dahil sa pagkuan tubag sa ato ang kuan starting questions. So magsugod na ta sa kuan kanang lawom na gyud na pangutana, sir. Sige, So sure. okay, sir. So unsa man ang kuan factors na makakontribute sa
kuan sa pag-develop bitaw sa mga sakit sa tanom? Factor sa pag-develop sa sakit sa tanom, isa gyud ana ang mga abiotic gyud nga mga problems pareha ng weather condition. Pareha karon nga season is ting-ulan naman gyud. Kuan paspas gid kaayo ga-spread ang mga fungal infection sa um, farming banana industry kay banana man gina-produce namo. Kana ko kay nga problem ang kuan gyud ang weather condition dayon dungag pagid ana ang problem pud namo sa mga tawo nga dili ga conform sa mga policy parehas nang isa man gyud sa problem gyud kanang mga dili gasunod sa disinfection namgi nga ng mga tao kay di na makontrol tanan mo na makakos gid na sila og spread gyud pud sa ah, kanang development disease sa among mga crop. Development sa disease imong question no? Yes sir, mao na sir. Oo, yeah. Kana weather o Ah, kanang man-made nga mga problems. di ay ba? So, kuan, daw be sir, unsa may mga kuan specific challenges na imo bitong ma-face sa imong daily work about sa kuan crop health o disease management sa tanom? Palang mo to sa question. Kuan sir kanang unsa ang specific challenges na imong ma-encounter maatubang bitaw sa imong daily work din ha sir? Specific challenges. Yes sir. Kanang kuan early ga ulan-ulan. Dako kay na siya nga challenge kay sa material hauling manggod then inisulod na sa area lisod ang dalan tas um, every time magulan manggod lisod na ipang karga ang mga gamit nga for example naay mga infected na mga plant tapos kinahanglan na mo sila um, ipang eradicate dili naman sila diretso ma-execute kay tungod nga kanang ligyas kayong dalan ana dungag na siya sa problem then kana pong dungag pagpod anang or I mean another effect pod anang sige ulan kanang mga ginagamit na mga treatment dali ra ma-wash out kung magsigulan ulan then ang mga tawo pod dili pod sila ka trabaho diretso kay kinahanglan man na may mga operation nga ipa-rain out mag-rain out meaning rain out dili nila matrabaho ang ilang trabaho kay dili siya effective tungod sa weather condition nga na. Okay sir. So kanina mga challenges sir kay ginaunta manig kuan apekto sa kuan bali sa inyo ha bitong kuan crop yield. Epekto Yes sir, epekto sa crop yield. mahulog ni siya nga makakos og kanang mas paspas nga pag-spread sa disease kay dili or madungagan ang infection sa area tungod kay ang for example ang tambal nga among gi-apply nga imbis unta mapatay tong microorganism nga nag-cause sa disease ma-wash out man to siya so mahitabo nag-stay lang gihapon ang katong mga microorganism ang effect niya is that imbis nga makuhaan ang mga infected nga mga tanom madungagan na hinuon tungod kay na-wash out naman ang tambal nga nagamit ang ang solusyon lang gyud ana is kanang gina kuha na mo planning lang gyud for example ang common man gud sa among area is mga udto na ang ulan magsugod so buntag sayo palang daan gina-deploy na namo ang mga associate para ma-execute na lang operation or di na sila maabtan og ulan dili na napay time mag-take effect ang mga medicine nga ginagamit before mag-start ang ulan kana. Sige sir. Maybe
sir, sa kuan imong pananaw, unsa may resources na kuan kulang ninyo para bitaw solba ni ang kuan kanina mga problema? Dako jud nga factor jud ang kanang sa ni term nila sa human tayo sa nakalimot ko term basta kanang number of kanang worker namo sa in terms sa mga material kompleto man og material kompleto pod mi og mga medicine pero naa man gid gyud mga tawo nga kanang dili sila efficient kaayo so kinahanglan namo og another uh, human resource para makuan para ma, ma-target jud I mean makuha gid na among target anang adlaw ma, dako gid nga factor ang kanang labor. Di ay sir ba? So, kuan ginaunsaon man daw ninyo og kuan manage bitaw ang crops na naay mga sakit? sa sa amoang kuan sa amoang ginabuhat din na gina-eradicate na ginamo ang mga naay sakit nga tanom kay aron nga dili na makakatag ang mga microorganism mga pathogen nga naka-infect na ilang nga tanom gina-eradicate namo amo apod na silang gina make sure nga ang gina katong mga parts sa plant nga gi-eradicate is nahipos gid og tarong ginasulod namo sila og mga plastic bag o gina-disinfect din namo ang mga gamit, mga tools nga ginagamit namo mo pag eradicate ana. For example, gina-chop man namo na ang mga tanom nga infected. Katong gigamit namo nga sundang pang-chop, i-disinfect pud to namo kay aron ma-manage gid namo nga dili mo katag ang sakit. Sige. Daw bi sir kanang ginaunsaon man niyo og kuan recover bitaw gikan sa kana bitaw nga mga damage na nabuhat sa sakit sa inyong farm. Sorry kay putol-putol gid ang inyong side. Mamaliog daw ko balik sa question. Sige, sorry sir. Kanang ang question sir kay kuan ginaunsaon ninyo og recover gikan sa kuan damage bitaw sa crop disease na nabuhat sa inyong farm. Mm. So since amo man gina-eradicate ang tanom, ginapatay namo ang katong infected nga plant, ang among ginabuhat para maka-recover gid ana is mag-replant me og another nga kanang tanom silbi pang puli atong amo ang nawala nga tanom. Pero dili na siya immediate nga replanting kay naa man mi ginahulat bitaw nga duration nga kana nga duration safe na replantan og balik ang area nga gikuhaan og tanom gi-eradicatean og tanom ana replanting ang amo ang um, pamaagi para ma-recover na mo tong nawala nga plant nga na-infect. Okay sir. Salamat sa tubag sa mga questions ani na section sir. So, kuan sir magpadayon ta kadot sir. So, next question sir. Kay kuan kanang unsa man na solution or mga yung ana bitaw sir na feeling nimo na kuan maka effectively gyud og solba bitaw aning paan crop disease na problem? Effective nga sulbad Yes sir. ay sa kay kanag yung saktong application sa fertilizer kay isa sa mga nabantayan gyud kanang ah, mga low og nutrient nga mga plant manggod kay dali ra kay na sila ma-infect. So dapat i-provide gyud ang necessary nga fertilizer sa tanom. Dayon ikaduha ang mga pesticide, parihaan ng fungicide,
og ang kanang mga bactericide or mga ana dapat controlled lang gid ang paggamit kay aron nga dili maka-develop ang mga pathogens o kanang immunity or resistance sa ginagamit ng mga chemical. Dapat dili gid palabihan. Ikatulo pod is kanang kung naanam gali infection, dili na gid dugayon i- eradicate or eliminate na gyud tong infected nga plant aron dili na niya ma-spread tong mga causal organisms sa katong nga disease sa mga certain diseases nga naiga ka-encounter sa farm. Sige sir. Dobi sir, nakatry na mo og kuan mga method bitaw sa una kung successful ba sila or dili sir sa pag-manage og crop disease. Daghan mi og mga method nga sukad pa sa una gina-apply siya hangtod karon and yes successful gid siya kanang pag-eradicate namo daan na gid na siya nga practice and until now sa kuan gyapon siya helpful gyapon siya sa pag prevent bitaw sa pagdaghan sa infection. Mao ba ninyong question? Oo sir, mauna sir. Thank you sir. Mm. Kuan sir, sa next question sir kay kuan bali unsa na mga kuan kana bitong mga innovative na technology na sa imong panan-aw kay dapat ma-implement na gyud sa agriculture. Mm, dako kaayong murag dako kayo og breakthrough kung ma mapangitag pamaagi sa agricultural sector ang kana bitong mga biocontrol naaman good koy I mean naay mga confidential nga mga information pero naay mga biocontrol nga mas effective kaysa sa mga chemical control nga mga solution para sa pag-address sa mga plant diseases kana kung fokusan lang gid na sa agricultural sector siguro dako kay na siya nga breakthrough sa ato ang field ana kung kuan gid pod kana para pod ma-lessen ang kanang pollution gyud mas maayo gyud nga tagaan og focus ang mga biocontrol agents sa mga farms or sa mga agricultural fields. Okay sir. So sa imong panan-aw sir, sayon ra magkuan magpangayo bitag suporta para ani na mga innovative approaches. Um, sa ako alang pod ning point of view, kuan siya, sayon ra gyud unta kung naalang gyud initiative ang mga tawo nga mo kanilang ha. Koy pala Sige ko lang, pa sir. inay ko ibe. Sa sa mukha ani mo bata. Ang sa gitong question. Oh yeah. Sayon ra siya makapangitag tabang sa mao man ano kung makuan makapangita Yes ta sir. og sayon ra siya mga igtabang sa ato ang kuan oy sa ato ang mga pareha ng sa DA Department of Agriculture dali ra siya makapangaytabang ang mga farmers sa kana nga mga offices as long as mo approach lang gid sila ang problem ang good kay na ay sila na ng distansya sa farm og sa office sa DA murag naagi mga farmer nga dili kaayo maka duol sa DA pero og kung duol na ginila daghan og projects ang DA nga mga biocontrol nga mga insects trichoderma parang nga nga kanang pangkontrol sa mga pests sa farms kung mo-approach lang yun ang farmer og at the same time ang office pod sa agriculture is that mag-effort nga mo reach out sa mga farmer dako gid kay na siya nga kanang tabang gyud para sa agricultural area or agricultural sector dinhi sa Philippines. Okay sir. So next question sir kay kuan unta inyong ginagamit bitaw currently para mag-manage og crop disease. Kuan lang yun, kana lang yung eradication. Kanang eradication is
isa isa gid sa pinaka-effective mong good sa pag-manage sa crop diseases. Kung ma-eliminate na mong good na ang kanang mga infected nga mga tanom, dili na gid na siya or gamay na lang ang chance nga maka-spread pa na ang sakit. So karon eradication pa gyud ang amo ang gina practice gyud para pag-manage sa plant diseases sa among field. Okay. Salamat kaayo sir sa pag-answer sa mga pangutana. So, naapay mga question sir. Pero si Miss Bea de Sukata na ang mag-ask sa imuha sir. Okay, okay. Um, Good evening again, sir. I am Bea Angela Disokatan and ako ang mag-ask sa imo ani nga mga question sa Objective 3. First, Objective 3? yes sir, Objective 3 na mga question. Okay, okay. First is, unsay mga case steps nga involved para ma-implement ang mga suggested solution nga imong gipang ingon. Key steps dapat gyud ka ng kasi mo comply gyud ang mga tawong mo execute ato nga mga solusyon kanang ang si tawag aning kung unsa ang mga policies or unsa ang mga agreements dapat mo comply gyud both sides kay ug kung naagi mo lihis man gyud na pareha na magpetiks or mo diskarte manam na og kawala ang effect or ang purpose sa kanang mga solusyon. Okay, thank you sir. Sunod kay kanang unsa ang estimated timeline nga implementing sa imong suggested solution? Personal ra na nga kwan nga kanang timeline or gusto gid ninyo og kanang with statistics nga mga backup. Kay kung personal lang nga opinion, paminaw na ako mo take pagid siya at least 3 to 5 years. Dugay-dugay gina siya ma-implement pud noon ang mga although nasugdan na ang kanang mga biocontrol agents o um, gamit, dili pa siya ingana ka broad pod ang pag-disseminate. So maybe mo take pagid na siya mga 3 to 5 years. Or kung kuan gyud o kung mo accelerate gyud mo or ma-focusan gyud na siya sa sakto nga mga offices, basin 1 year makuan na, masulbad na. Okay sir, kaning panan-aw nimo kanang mali day. Unsa ang mga training or preparation nga i-required sa employees involved sa implementation? Sa to? Unsa ang mga training or preparation nga i-required para sa mga employees ninyo involved sa katong implementation na solusyon? Mga training is kuan lang gyud training sa pag-execute, paggamit sa mga tools ug sa mga materials, um, mga limitations ug precautions dapat ma-aware pod sila ana um, kuan pod orientation sa ilahang sa effects sa kuan sa mga biocontrol mga nagnalang og kanang pag utilize pod sa mga kanang mga biocontrol agents. Okay sir, kaning ginaunsa ninyo pag-measure ang success o effectiveness sa inyong suggested solution once na ma-implemented na siya? Gakandak gid ni og research pod. Naay mga research nga moabot og tag 2 years, 3 years before mag-conclude ang among mga researcher. Okay sir, thank you kaning how often kani nga mga effectiveness sa solusyon ma-review o ma-assess? How often? So every time gid nga makuan ma wait lang ha.
every time ma-conduct siya sa ang kaning nga mga researches, makuan na siya implement na siya diretso. Ay, palit ko balik sa question. Kaning iyan lang nako sa English sir ha kaning how of, Kasi daw. how often will the effectiveness of the solution be reviewed and assessed? Yeah. So kana nga mga solution ma-assess na sila kadaghan gyud trial sa ang trial sa research na siya effect after a year magkandak na pug another silbi second cycle sa research para ma-assess na pud siya kung effective pud pa siya ana nga area or ana nga season. So inig na pud siya effect kung significant yung effect another research na pud until makuha na makita na sa mga researcher nga significant jud ang results sa research sa different nga location, different nga season or different nga mga climate mingon ana. Okay. So in terms sa kanang frequency sa assessment gadepende gid na siya sa researcher. Okay, sir. If ang solution sir kay ineffective sir, unsaon ninyo pag-propose og new solution to implement or improve ang katong already na na-exist na solution? Gina-compare na mo ang kanang result sa katong bagong nga research ug sa katong gina-practice pa currently. Gina-compare na mo kung asa ang mas effective ug asa ang mas maka-save pud mi sa cost, sa material, sa labor. Ganang gid siya. Okay, sir. Kaning unsa imong mga suggested solution Suggested solution? ay kanang kuan? How can your suggested solution be improved for better results to crop health and yield? Asa palag ko balik. Kuan? How can your suggested solution be improved for better result to crop health and yield? How can your suggested solution Yes, sir. be improved? Mo na ba? Kuan lang budget sa mga sakto pud nga mga para kuan siya ma silbi ma-address or ma sa mga saktong nga term ana ma-address siya or mapawaan og enough nga data ba para makitaan kung unsa siya ka effective or unsa siya pud ka useful. Okay, sir. Kanang maura to mong mga questions. By the way, pila gid ni kabukin yung objective? 4, sir. For okay, sige.